Ito po ang nakapagtataka. Pwedeng magulat kayo. Bakit ginawa ito ni dating Speaker Martin Romualdez? Dahil inaamin na po ngayon ng isang sa mga Deputy Speaker na si Janet Garin ng Iloilo na bago pala umalis si Romualdez, kinausap na yung mga congressman at itigil na raw po yung investigasyon. Aba, ay bakit? Ay siya ang nag-utos ng investigasyon. Tapos kanyang ipinapatigil. Pakinggan po natin muna ito bago tayo magbigay ng opinion dito. Kasi kakaiba ito ha. Hindi ito normal at hindi ito dapat ginawa ng dating speaker kasi talagang pagdududahan siya rito. Meron ng parang consultation and later on direktiba galing kay Speaker Martin Romualdez na ihinto nyo na yan unless you're going to deal with legislative measures to instigate safeguards so that it will not happen again. Sa pagkaintindi ko naman, nire-respeto niya yung mga naunang meeting at consultation na naganap. Nag-usap silang dalawa eh. Ayan o. So, linaw. Ipinahihinto bago siya umalis. Eh bakit? Ganito po yan ang ating paliwanag at opinion dito. Kung yung magugunita, siya ang nag-utos na mag-imbestiga yung tatlong mga komite. Committee on Public Order, Committee on Public Works, at Committee on Blue Ribbon Committee. Yan po yung tinatawag na TRADCOM for Infrastructure. Nag-hearing na sila ng ilang beses. So umaasa tayo, lalabas ang katotohanan. Okay? Pero nung mabanggit na po ng Diskaya doon sa hearing naman sa Senado na merong 19 na mga congressman tapos sinasama si Saldico at mismong si dating Speaker Martin Romualdez na di umano ay humihingi ng 25% sa mga kontrata. Kabuuan ng kontrata 25% para daw kay Saldico at kay Speaker Romualdez. Yan ang sinasabi ni Diskaya base doon sa kanyang mga nakakausap na nagpapakilala na kinatawan at kilala niyang utos daw ng mga congressman. O di okay sana dahil mag-iimbestiga na. Bakit nung siya ay aalis na, pinapatigil? Dahil ba ayaw niyang mabulgar ang lahat? Kung yung magugunita, sinabi na ng opposition congressman at independent congressman, lalo na yung si Toby Tiangco ng Nabotas, dapat ipatawag si Saldico ng komite. Pero ayaw ng mga chairman ng komite na iharap si Saldico dahil hindi daw related. Eh paano hindi naging related yan? Yun ang chairman ng Committee on Appropriation, ang issue dito, insertion, tapos nagkaroon ng scam ang flood control project. So itong galaw po ng dating speaker bago siya umalis ay kaduda-duda. Ayaw niya na lumabas ang totoo. Yung ba yun? Kasi ikaw ang nag-utos ng investigasyon nung ikaw ay papaalis na ayaw mo na. Dahil pag umalis ka, wala ka ng kontrol. Pag umalis ka, baka kumanta, baka maglaglagan. Yung ba ang kinatatakutan mo, Mr. Speaker? Hindi ko sinabing meron kang kinalaman. Pero as Speaker, command responsibility ang insertion, ang mga project na control ng mga congressman. Ayun yun eh. Nako, sabi nga sa amin sa Batangas, ang isda sa bibig na huhuli. Wala talagang pwedeng itago ng panghabang panahon. Ano po ang inyong masasabi diyan? Samantala, ito pa yung isang matindi. Si Senador Marcoleta, bakit kaya parang pinipilit niya, parang atat na atat siya na maging state witness ang Diskaya family na itinuturing na principal o itinuturing na merong pinakamalaking kinalaman at pinakamalaki ang nakuhang kontrata sa gobyerno sa flood control program o project. Eh bakit pinipilit ng dating chairman ng Blue Ribbon Committee na ilagay sa state witness? Eh kahapon o doon nga po sa hearing na nangyari na pinamunuan ng bagong chairman Ping Lacson, paalis na nga eh. Nagpaalam na si Secretary Boyeng Remulla. Humirit pa si Marcoleta eh. O baka naman pwede makuhang update kung ano ang status nung sulat na nire-recommenda niya at nag-i-apply o ilagay sa Witness Protection Program daw po. Kasi pag inisumailalim ka sa Witness Protection Program,
Ibig sabihin niya, magiging witness ka. Hindi na sumagot si Remulla dahil umalis na. Talagang isiningit pa niya yun. So nagtatanong tayo kung bakit ganoong kaseryoso sumulat si Marcoleta sa DOJ at gusto niya at inirekomenda niya na maging state witness ang Diskaya. Bakit, Mr. Congressman? Nireject na yan at hinarangan ni Senate President Tito Soto. At sinabi niya sa DOJ na hindi yan desisyon ng buong Senado. Kay Senador Marcoleta lang yan. At sinabi rin ng DOJ, hindi ganong kadaling pumasok as state witness, lalo na kung principal. Kailangan niya dumaan sa proseso. Ayun ang tingin niya ng taong bayan, principal ito Malaking pananagutan mo ito. Bakit mo gagawing state witness? At trabaho ba ng isang senador? Ng isang under investigation sa ganitong kalaking scam, bilyon, trilyon? Iyon ang magre-rekomenda para state witness. Hindi ko sinabing si Marcoleta ay pumapabor at binibigyan niya ng proteksyon ang Diskaya. Ang tanong lang ay bakit po kayo ang lumulutang dyan na hindi na kayo maitago? Ito lang po yung background, pinag-uusapan nilang araw na di umano, meron daw pong 1 billion. Hindi ko alam kung hiningi ito, ini-offer ito, naibigay ba ito para daw sa isang senador? Para maproteksyonan sa investigasyon. Wow! Hindi pa tapos yung isyong yan. Wala naman pinangalan ng senador. Pero bakit may mga senador na dahan-dahang ganito ang galaw? Na parang merong pinapaboran. Ang tanong, sino kaya yung senador na yun? Kaduda-duda talaga. Naku, ingat po kayo mga senador. Talagang gagamit ng maraming pera ang mga kontraktor na ito dahil napakarami nilang pera. Bilyon-bilyon ang perang nakuha nila sa gobyerno, kaya gagamitin yung perang yan ng kanilang panlaban sa kung anumang pamamaraan. Kaya pag hindi kayo nag-ingat, sasabit at sasabit kayo. Gusto niya sumabit? Aba, yari kayo dyan. Ang taong bayan ay padami ng padami. Ang naniniwala at nagsasalita na panagutin, kasuhan, kumpiskahin ang mga perang nawala at ipakulong. Ay pagka may mga politikong ang dating ay parang may pinapaboran, abe baka madamay kayo dyan. Ang trabaho ng mga congressman at senador in aid of legislation, recommendatory lang ang inyong authority after investigation. Pero bakit nagsisimula pa lang ang inyong recommendation, bigyan na ng pabor ang isa sa itinuturing na pinakamalaki nga? Wow! Any comment, reaksyon, malaya po kayo. Sa aking opinion, medyo tagilid ang galawan pagkaganyan. Baka magkabukuhan sa bandang huli. Ingat po kayo. Please like and share.